Kahit gaano pa kahapdi ang sugat na iniwan sa atin ng isang tao, kung mahal natin ito'y magagawa pa rin nating patawarin ito. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon, mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. High school pa lang itong si Rita nang ginawa niyang maging independent sa mga magulang nito. At ang isang nagtulak sa kanyang maging isang independent na dalaga ay nang nagsimula itong nag-aral ng high school. Dahil sa malayo sa kanilang bayan, ang eskwelahang napili nito ay hindi naman nahirapan itong si Rita dahil sa marami naman siyang naging kaibigan sa tinutuluyan nitong boarding house. Isa na doon itong si Mang Pepeng. Isa rin siya sa mga nangungupahan sa boarding house na iyon. At dahil sa taglay niyang kabaitan, ay halos lahat ng kabataan na nagbo-board doon ay napapalapit sa kanya. 4 na buwan ang lumipas, habang masayang naghahapunan sa bahay ni Mang Pepeng itong si Rita at ilan sa mga dalagang nagbo-board doon, ay may nasilayan ang mga itong isang binata sa loob ng bahay nito. Mang Pepeng, may kasama ho ba kayo dito sa bahay nyo? Tanong nitong si Rita. Ay oo, si RJ nga pala pamangkin ko. Kakarating niya lang dito kaninang umaga lang. Dito na rin yan titira kasi mag-aaral yan dito sa eskwelahan nyo. Medyo mahihain lang kasi bago pa lang siya dito. Sabay tawag nitong si Mang Pepeng dito kay RJ. Agad namang lumabas itong si RJ at mahiyahiyang hinarap itong mga dalaga. At sa puntong yon ay namangha itong si Rita dito kay RJ. Sa mga araw na lumipas ay unti-unting nagkakilala itong si RJ at Rita. Hanggang sa nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Halos 2 taon ring naging magkasintahan itong si Rita at RJ. At sa loob ng 2 taon ay naging masaya ang mga ito. Hanggang isang araw, nalungkot na lang itong si Rita nang magtatatlong buwan na siyang hindi dinadatnan ng dalaw nito. Sa puntong yon ay kinabahan itong si Rita at dumagdag pa sa kaba niya nang bigla na lang siyang tinakasan ni RJ. Matapos niyang sabihin sa kanya ang kalagayan nito. Labis ang lungkot nitong si Rita sa mga sandaling yon. At kinabahan rin siya sa gagawin sa kanya ng mga magulang niya sa oras na malaman nila ang ginagawa nito. Dumating na nga siya sa puntong binalak na niyang ipalaglag ang dinadala nito. Kung di lang dahil dito kay Mang Pepeng na ginawang gabayan siya at tinulungan. Rita, unang-una ay humihingi ako ng paumanin sa ginawa sa iyo ng pamangkin ko. Rita, huwag mong itutuloy ang binabalak mo. Masama yan. Walang kasalanan niyang bata. Ipagpatuloy mo lang yan. Tutulungan kita sa mga pangangailangan mo. Wika nitong si Mang Pepeng dito kay Rita. Sa sinabi nitong si Mang Pepeng ay nagkaroon ng tapang na loob itong si Rita na ipagpatuloy ang pagbubuntis nito hanggang sa lumipas ang 9 na buwan. Nagawang ipanganak ng maayos nitong si Rita ang maamong sanggol nito at walang kaalam-alam ang pamilya niya sa nangyayari sa kanya. Dala ng galit nitong si Rita sa ama ng sanggol niya ay nagawa niyang abandonahin itong anak nito. Sa puntong yon ay nalungkot itong si Mang Pepeng habang binabasa ang sulat na iniwan nitong si Rita. Manong Pepeng, paumanin po sa nagawa kong ito. Nagpapasalamat po ako sa iyong kabaitan at sa pagtulong mo sa akin. Pinapaubaya ko na po sa iyo ang sanggol na yan. Hindi ko po kayang tingnan ang batang yan. Lalo na't sa tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko lang ang mapapait kong mga pinagdaanan. Sa uulitin po, patawad. Ginawa nitong si Mang Pepeng na palakihin ang anak nitong si Rita na sariling anak nito. At binigyan niya itong bata ng magandang buhay. Hanggang sa lumipas
ang 24 na taon. Sa mga panahon na ito'y masayang nagtatrabaho sa ibang bansa itong si Rita bilang isang kasambahay. Ngunit hindi nawala sa isipan niya sa kung ano ang sitwasyon ang meron ng anak nitong kanyang nilisan. Isang buwan ang lumipas na lumalakas ang pagkasabik nitong si Rita na makita at malaman ang kalagayan ng anak nito. At kahit napilit niyang kalimutan ang kanyang nakaraan, ay parati pa rin siyang dinadalaw nito sa tuwing siya'y natutulog. Hanggang sa dumating sa puntong naiyak na lang itong si Rita at bumigay sa silakbo ng puso nito. Una niyang hinanap itong si Mang Pepeng, ngunit naiyak na lang siya nang malaman niyang matagal na palang pumanaw ito. At doon ay napag-alaman itong si Rita na may isang anak na babae itong si Mang Pepeng na kung saan ay pinamanahan niya ito siya ng lahat ng yaman nito. Nagduda itong si Rita na ang batang yun ay ang nag-iisang anak nito. Kaya ginawa nitong si Rita na bisitahin ang kinaroroonan nito. At namangha siya sa ganda at laki ng bahay na kanyang napuntahan. Nang makita niya ang babaeng sinasabing anak nitong si Mang Pepeng, ay gumaan ang pakiramdam nito. At doon sa puntong yon ay alam na alam nitong si Rita na siya ang nag-iisang anak nito. At nang lalapitan na niya sana ito, ay bigla naman siyang pinigilan ng kanyang takot at hiya sa anak niyang nilisan. Hanggang sa pinili na lang nitong si Rita na itago sa anak niya ang buong katotohanan. Dahil sa naisip rin niyang ayaw na niyang guluhin pa ang masayang buhay nito. Ginawa na lang niyang mamasukang katulong sa bahay ng anak niya para kahit papaano'y masisilayan niya ang anak nito sa araw-araw at mapalapit siya dito. Ngunit sa lumipas na isang taon ay bigla na lang nagkasakit ang anak nito. Sa isang linggong lumipas ay nagtaka itong si Rita sa kung bakit hindi pa rin umuwi sa bahay niya ang anak nito. Umagos na lang ang mga luha niya nang mapag-alaman niyang malubha na pala ang kalagayan ng anak nito at nangangailangan ito siya ng agarang kidney transplant. Sa puntong yon ay hindi na nagdalawang isip pa itong si Rita at agad na tinungo ang ospital na kinaroroonan ng anak nito. At doon ay ginawa niyang ialay ang sarili niya alang-alang sa kaligtasan ng anak nito. Isang linggo ang lumipas bago nagmulat ang mga mata nitong si Rita. At sa paggising niya'y labis ang tuwang nadarama niya nang sorpresahin siya ng mga kasamahan nito. At ang isang nagpasaya sa kanya ay nang marinig niya ang boses ng anak nito. "Nay, maraming salamat po sa pagkaligtas mo sa buhay ko. Nay, matagal na po kitang pinatawad at matagal ko na rin pong inaasam-asam na makapiling ka." Manghiyak-ngiyak na sambit ng anak nito sabay yakap sa kanyang ina. At simula sa araw na iyon ay muling nagsama ang mag-ina at namuhay na masaya. Mga ka-explorers, huwag po nating huhusgahan agad ang isang taong nagawang abandonahin ang kanilang mahal sa buhay. Dahil unang-una ay hindi po natin alam ang kanilang pinagdadaanan at kanilang nararamdaman. Bagkus ay intindihin na lang natin sila at alamin ang buong katotohanan.